we issued CONA for Pastor because we believe, Pastor, na yung advocacy ng Workers and Peasants Party mapataguyod ni Pastor Kibuloy kung maging senador siya. But kung hindi man, kasi may ibang nagsabi na ibang grupo sila pero hindi naman masama si Pastor sa mga ganyan, we opted na Pastor will run as an independent, but tuloy ang advocacy ni Pastor Kibuloy na pro-poor, pro-peasants, pro-labor, pro-IP, and pro-Filipino and God-centered legislative platform. Kuya Mark, ano po ang latest? Kasi pumapalag yung kabilang kampo sa partido na hindi daw nila authorize yung paghain ng COC ng ating butihing pastor. Actually, ano po ba ang clarification nyo dyan? Actually, hindi totoo yan kasi we are the legitimate one. We have the latest certification from the COMELEC. Ako yung presidente ng Workers and Peasants Party. Yung chairman natin, Sir Roberto Pascual. Yung si Secretary General natin, si Eleuterio Tuason. And kumpleto tayo ng mga officials sa atin. Yung mga others, baka ibang grupo yan kasi ang gamit nilang partido, ang pangalan is Workers Party Philippines. Iba yon. Ang pangalan naman sa atin is Workers and Peasants Party. Ang naka-registered po sa COMELEC. But we already agreed last night with Boss Marlon, na ang gagawin lang natin, mag-file lang baguhin lang natin ang COC ni Pastor na maging independent. So, para hindi naman ma-involve si Pastor Kibuloy sa intra-party dispute, kung may dispute man. Kasi yung iba dyan na they believe that sila yung legitimate. Wala naman siya papel. Sa atin naman, may papel, and we believe that we are legitimate. But of course, only the COMELEC can say that, kung sino ang legitimate. Kasi kung sabihin ko na ako, self-serving yan. Kung sabihin nila sila, self-serving din yan. So only the COMELEC can do that. But para naman hindi ma-involve si Pastor Kibuloy sa intra-party dispute, Pastor Kibuloy will run as an independent, but it doesn't mean na legitimate yung ibang grupo or it doesn't mean na tinanggap natin na ibang grupo na silang legitimate. And second, kahit na mag-independent si Pastor Kibuloy, yung kanyang advocacy will remain pro-labor, pro-poor, yung religious freedom, yung mga indigenous people, yung sa massive quality education, yung sa health, yung fast medical services. Yun ang focus ni Pastor Kibuloy aside sa more security sa religious freedom ng bawat Pilipino. When say religious freedom, hindi lang yan for the KOJC, kundi lahat ng Pilipino, kahit ano pang relihiyon, makatoliko man yan, ma-protestante man yan, ma-iglesia man yan, ma-Muslim man yan, ma-Hindu man yan, ma-Baptist man yan, ano pa mga Buddhist man yan, all the Filipinos' right with respect to religious freedom should be given more protection because the state should respect holy grounds against state forces. Kuya Mark, attorney, may tanong si Esperanza Musico sa ating YouTube stream. Sabi niya, bakit hindi naman daw po sa pagpa-file, independent ang naging status ni Pastor at ba't daw dumaan pa sa partido? Anong masasabi niyo doon, sir? Actually, yung sa party, kasi ako yung official president ng party, sabi ko, nag-issue tayo ng CONA. This is for the party of the poor, party of the workers, party of the peasants. So okay to kasi I want to be a member. So naging member na si Pastor through me kasi I'm the president. So we accepted Pastor as a member of WPP. So hindi namin alam na may iba palang grupo yan na kasi yung ibang grupo ng salita, ibang pangalan yan. Workers Party Philippines. So sa amin naman is Workers and Peasants Party na naka-registered sa COMELEC. So para walang gulo naman, para hindi naman masama, we can amend naman, we can request the COMELEC to amend it to make Pastor Kibuloy as an independent candidate for senator. But it doesn't mean na tinalakiwan ni Pastor yung advocacy na pro-labor, pro-peasants, pro-poor. And second,
it doesn't mean na yung mga ibang grupo na Workers Party Philippines, kung ano man sila, it doesn't mean na hindi na sila pwedeng tanggapin. They are also welcome to support Pastor, to support the advocacy of Pastor para sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang pagtakbo ni Pastor is for God, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So kahit sino man yan, sabihin nila sila yung Workers Party Philippines, they're welcome to support Pastor. Or kung sino man yan, walang partido or independent, mga neutral na mga tao, all welcome to support Pastor Quiboloy. Kasi ang pagtakbo ni Pastor, hindi ito para sa kanya. Para ito sa Pilipinas, na baguhin natin ang Pilipinas, para ito sa Pilipinas na mayroon tayong senador na handang makinig sa boses ng ordinaryong Pilipino. So yung ibig sabihin, si Pastor Quiboloy, siya ang maging boses ng ordinaryong Pilipino doon po sa Senado. So everybody shall be welcome. So hindi issue yung mga sinong legitimate, sinong not legitimate. Yes, we issued CONA for Pastor because we believe, Pastor, na yung advocacy ng Workers and Peasants Party mapataguyod ni Pastor Quiboloy kung maging senador siya. But kung hindi man, kasi may ibang nagsabi na ibang grupo sila pero hindi naman masama si Pastor sa mga ganyan, we opted na Pastor will run as an independent, but tuloy ang advocacy ni Pastor Quiboloy na pro-poor, pro-peasants, pro-labor, pro-IP, and pro-Filipino and God-centered legislative platform. So, masasabi po ba ninyo, Kuya Mark, na nagkaroon ng maling assumption yung nagko-comment na sinisita nila yung filing ng COC ni Pastor? They assume that they are the legitimate. So unfair naman yan sa COMELEC kasi pinangunahan nila ang COMELEC, which wala naman silang papel na ipinakita na sila ang official. Tayo may pinakita. In fact, pinadala ko kagabi kay Carlo that we have the certificate from the COMELEC that I am the president of COMELEC. So nandun yun. So that's why, in good faith, I believe that we are the legitimate one. So we issued a CONA in favor of Pastor and we accepted Pastor as the legitimate member of Workers and Peasants Party. Kasi naniwala kami na yung advocacy ng Workers and Peasants Party pwedeng pakihin, suportaran, ipataguyod ni Pastor Quiboloy sa kanyang legislative agenda as a senator. Attorney, magandang umaga, may buntag. May buntag. Kumbaga, sumatotal, kahit na merong ganitong issue, hindi ito makakahadlang sa kandidatura ni Pastor. Considering, di ba, kahit nga doon sa mga nakalipas na halalan na merong idiniklarang nuisance candidate ang COMELEC na nagpasaklolo sa Korte Suprema, nanalo pa sila doon sa Korte Suprema. Ang problema nga lang ay hindi na sila na ilathala doon sa sa mismong balota, kaya hindi talaga sila nakasama sa eleksyon. Parang wala nang sabi nga ng COMELEC din, pinakabago nila mga pronouncement na wala na yan doon sa saan ka, na partido, yung financial capacity mo, kung magano ka, kung ikaw ba hindi kilala or kilalang kilala, wala na doon kasi nga ilang beses nang natalo ang COMELEC dyan, ng mga naghain ng mga idiniklara nilang nuisance candidate. So, ibig sabihin, sa kabila nito, tuloy na tuloy at hindi apektado ang kandidatura ng butihing pastor. Tuloy na tuloy as an independent party, independent candidate. Kasi bakit independent? Kasi si Pastor Quiboloy maging guest candidate sa ibang mga partido. So welcome siya, may nang-invite sa kanya na maging guest candidate sa mga ibang partido, which we are still on the process of may proseso pa yan to be a guest candidate, but I'm sure na dami nang-invite ni Pastor Quiboloy na maging guest candidate sa mga mas malaking mga political parties. And second, if you check naman yung ibang grupo, nag-issue sila ng mga CONA, yung mga nuisance candidate ang inisyuhan nila ng CONA. So makita mo naman na who is the legitimate one. We only issued one senator na may capacity to win, may capacity to run the campaign nationwide, and that is Pastor Apollo Quiboloy. Yung issue naman ng nagpakilalang Workers Party Philippines, yung mga nuisance candidate dati na palaging tumatakbo every year, yun ang i-issue nila na CONA. So makita naman natin na we are the legitimate one, but hindi ko pwede sabihin yan because that will be self-serving on our part. Ay kundi sabihin na hindi sila legitimate kasi baka masaktan sila, and only the
COMELEC has the authority to say who is the legitimate one. So that's why yung ibang grupo ay in fact tumawag sa akin kagabi yung kanilang official na they are negotiating and they are contemplating of issuing a statement accepting Pastor Quiboloy as the official candidate then. So, sabi ko, yes, they are all welcome to support Pastor Quiboloy, but Pastor Quiboloy will run as an independent para at least welcome siya sa lahat ng partido. Kung sino man gusto mong suporta sa kanya, welcome lahat na susuporta kay Pastor Quiboloy.